Isang sandaling kilos ni Prinsipe Louis, ang bata na nagpabago ng tingin sa tradisyon ng maharlikang pamilya sa loob ng isang mundo kung saan ang bawat kilos ay sinusukat at ang bawat ngiti ay sinusubaybayan ng publiko. Bihira ang mga sandaling hindi inaasahan sa loob ng maharlikang pamilya ng Britanya. Subalit sa isang kamakailang pampublikong pagdalo, isang simpleng kilos mula sa batang si Prinsipe Louis ang naging sentro ng atensyon. Isang sandaling hindi enggrande, ngunit puno ng kahulugan. Sa edad na 7 taon, si Prinsipe Louis, bunsong anak ni na Prince William at Catherine Middleton, ay muling nagpakita ng likas niyang karisma sa harap ng publiko. Kilala siya sa pagiging malikot, masayahin, at minsan ay pabirong kumikilos sa mga formal na okasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, isang simpleng pagyuko ng ulo ang kanyang ginawa. Isang kilos na agad napansin ng lahat. Sa isang iglap, nagbago ang atmosfera ng buong pagtitipon. Ang dating tahimik at formal na tagpo ay tila nabigyan ng bagong kahulugan. Kahit si King Charles III ay tila sandaling natigilan, hindi dahil sa labis na formalidad, kundi dahil sa natural na paggalang na ipinakita ng isang bata sa gitna ng engranding seremonya. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng usapan tungkol sa mas malalim na kahulugan ng pagiging isang prinsipe. Sa murang edad ni Louis, dala na niya ang bigat ng isang titulo na hindi basta-basta ibinibigay. Ang kanyang kapanganakan noong Abril 23, 2018 ay agad na inanunsyo sa labas ng ospital sa pamamagitan ng tradisyonal na town crier kasunod ng mahigpit na ritual ng monarkiya. Ang kanyang buong pangalan, Louis Arthur Charles, ay hindi rin basta pinili. Ang pangalang Louis ay pinaniniwala ang parangal kay Lord Louis Mountbatten, isang mahalagang figura sa kasaysayan ng pamilya at malapit na kaibigan ng mas naunang henerasyon ng Maharlika. Ang Arthur naman ay isang klasikong pangalang paulit-ulit na lumilitaw sa pamilya ni na King Charles III at Prince William na sumisimbolo sa pagpapatuloy ng tradisyon. Samantalang ang Charles ay malinaw na pagtukoy sa kanyang lolo, ang kasalukuyang hari. Ngunit kung babalikan ang kasaysayan, hindi simpleng automatiko ang pagiging prinsipe ni Louis. Noong 1917, naglabas si King George III ng letters patent na naglilimita sa paggamit ng mga titulo sa loob ng maharlikang pamilya. Sa orihinal na patakarang ito, tanging ang mga anak at lalaking apo ng monarko lamang ang maaaring tawaging His or Her Royal Highness. Ibig sabihin, kung hindi nagbago ang patakaran, maaaring hindi prinsipe si Louis. Subalit noong 2012, binago ito ni Reyna Elizabeth II. Ipinag-utos niya na ang lahat ng magiging anak ng panganay na anak ng prinsipe ng Wales ay automatikong magkakaroon ng titulong prinsipe o prinsesa. Dahil dito, si Louis ay ipinanganak bilang prinsipe ng Wales, hindi bilang simpleng Master Louis Cambridge. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang teknikal. Ito ay nagtakda ng kinabukasan ng kanyang papel sa loob ng monarkiya. Habang lumalaki siya, ang bawat kilos ni Louis ay masusing binabantayan. Ang simpleng pagkamalikot niya sa mga okasyon ay madalas nagiging viral sa social media na nagbibigay ng mas tao na mukha sa isang institusyong madalas itinuturing na malamig at formal. Ngunit sa pagkakataong yun, ang kanyang tahimik na pagyuko ay nagpakita ng kabaligtaran. Isang bata na, kahit sa murang edad, ay may likas na pag-unawa sa respeto at presensya. Marami ang nagtatanong kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanya. Sa paglipas ng panahon, maaaring humawak si Louis ng iba't ibang titulo. Depende sa mga pagbabago sa loob ng maharlikang pamilya. Isa sa mga madalas banggitin ay ang posibilidad ng pagiging Duke ng Edinburgh sa hinaharap. Isang titulong dating hawak ni Prince Philip. Ngunit ang mga ganitong desisyon ay nakasalalay sa mas malawak na istruktura ng monarkiya at hindi basta ipinapasa. Sa loob ng mahabang kasaysayan ng monarkiya ng Britanya, iilan lamang ang mga titulo na kasing bigat ng kahulugan tulad ng Duke of Edinburgh. Higit pa ito sa isang ranggong maharlika.
Isa itong simbolo ng tungkulin, pamana, at patuloy na paghubog ng pagkatao sa ilalim ng mata ng publiko. Sa kasalukuyang panahon, muling nabubuhay ang usapin kung sino ang susunod na maaaring magdala ng titulong ito at hindi maiiwasang mapasama sa usapan ang batang si Prinsipe Louis. Anak ni na Prince William at Catherine, Princess of Wales, ang kasaysayan ng Dukedom ng Edinburgh ay nagsimula pa noong 1726 nang ibigay ito ni Haring George I sa kanyang apo na si Prinsipe Frederick. Mula noon, ang titulo ay paulit-ulit na ipinagkakaloob sa mga prinsipe na inaasahang magdadala ng mabigat na responsibilidad sa loob ng institusyon ng monarkiya. Ngunit ang modernong kahulugan nito ay higit na hinubog ng yumaong Prince Philip, asawa ni Reyna Elizabeth II. Sa kanyang pamumuno sa likod ng trono, ginawa niyang mas makabuluhan ang titulo sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Duke of Edinburgh's Award na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong kabataan sa mahigit 130 bansa. Sa kasalukuyan, ang titulo ay hawak ni Prince Edward na ipinagkaloob ni Haring Charles III bilang pagkilala sa pagpapatuloy ng pamana ni Prince Philip. Ngunit may mahalagang detalye. Ang titulong ito ay hindi permanenteng minamana ng kanyang anak na si James. Sa halip, sa pagpanaw ni Edward, babalik ito sa korona at muling magiging desisyon ng hari kung kanino ito ipagkakaloob. Dito nagsisimula ang mga espekulasyon sa loob ng maharlikang diskurso. Sa isang banda, may posibilidad na muling gamitin ang titulo bilang simbolo ng pagpapatuloy ng tradisyon. Sa kabilang banda, maaari rin itong hindi na ibalik o palitan ng bagong dukedom na babagay sa nagbabagong imahe ng monarkiya. Isa sa mga tradisyonal na alternatibo ay ang Duke of York, ngunit ito ay kasalukuyang hawak ni Prince Andrew at lubhang naapektuhan ng mga kontrobersiya. Dahilan upang maging mahirap ang muling paggamit nito sa hinaharap. Sa ganitong konteksto, lumilitaw ang pangalan ni Prinsipe Louis bilang bahagi ng mas malawak na diskusyon tungkol sa hinaharap ng maharlikang pamilya. Bagamat siya ay bata pa lamang, ang kanyang posisyon bilang bahagi ng direct line of succession ay nagbibigay sa kanya ng natatanging papel sa hinaharap ng korona. Sa ilalim ng modernong monarkiya, ang mga titulo ay hindi lamang parangal. Ito ay mga kasangkapan upang hubugin ang imahe at responsibilidad ng susunod na henerasyon. Ang House of Windsor na itinatag ni George V noong 1917 ay patuloy na sumasalamin sa adaptasyon ng monarkiya sa pagbabago ng panahon. Mula sa mga digmaan, iskandalo at modernisasyon ng lipunan, nananatili itong simbolo ng pagpapatuloy. Sa loob ng sistemang ito, si Prinsipe Louis ay lumalaki, hindi lamang bilang isang bata ng royal family, kundi bilang potensyal na tagapagdala ng mga tradisyong may bigat ng kasaysayan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagbibigay ng isang titulo tulad ng Duke of Edinburgh ay hindi lamang usapin ng mana o linya ng dugo. Ito ay may kasamang inaasahang serbisyo sa publiko, dedication sa mga adhikain ng lipunan, at kakayahang maging representasyon ng institusyon. Ang tanong kung magiging handa ba si Prinsipe Louis para sa ganitong papel ay nananatiling bukas at bahagi ng hinaharap na hindi paganap na nahuhubog. Sa loob ng mahabang kasaysayan ng maharlikang pamilya ng Britanya, may mga figurang hindi lamang nagiging bahagi ng kasalukuyan, kundi humuhubog din sa hinaharap. Isa sa mga pinakakilalang impluensya ay si Diana Spencer, na kilala hindi lamang bilang prinsesa ng Wales, kundi bilang puso ng modernong monarkiya noong kanyang panahon. Ang kanyang init, empatya at pagiging malapit sa ordinaryong tao ay nag-iwan ng bakas na hindi na kailanman nawala kahit matapos ang kanyang pagpanaw. Ang pamana niyang ito ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga anak, lalo na kay Prince William at sa mas batang henerasyon ng Maharlika. Sa bagong salinlahi,
Ang isa sa mga pinakakilalang batang miyembro ay si Prince Louis of Wales. Bagamat bata pa, madalas siyang maging sentro ng atensyon tuwing may mahahalagang royal event. Ngunit higit pa sa kanyang mga nakakatawang sandali sa publiko, si Louis ay simbolo ng pagsasanib ng dalawang mahalagang ugat ng monarkiya, ang legacy ng Spencer na linya ni Diana at ang bagong pananaw ng pamilyang Middleton. Sa pamamagitan ni Diana, nakaugnay si Louis sa pamilyang Spencer, isang angkan na kilala sa malakas na paninindigan, pagiging independiyente, at matinding pakiramdam ng katarungan. Sa panahon ng kanyang buhay, si Diana ay naging simbolo ng pag-asa at humanisasyon ng Maharlika. Ang kanyang pagiging totoo at mapagmahal sa publiko ay nagbigay ng bagong mukha sa isang institusyong madalas ituring na malamig at malayo. Ang init na yon ay hindi nawala. Sa halip, ito ay patuloy na nabubuhay sa mga susunod na henerasyon. Sa kabilang banda, mahalagang bahagi rin ng paghubog kay Louis ang kanyang ina, si Catherine, Princess of Wales, na bago naging bahagi ng royal family, ay kilala bilang Kate Middleton, isang simpleng babae mula sa gitnang uri ng lipunan. Ang kanyang pamilya ay walang titulo, walang malalawak na lupain at namuhay tulad ng karaniwang Briton. Nag-aaral sa lokal na paaralan, nagtatrabaho sa negosyo, at namumuhay ng simple. Ngunit ang dinala ni Catherine sa maharlikang pamilya ay hindi lamang normalidad, kundi balanse. Siya ay kalmado, direkta kung magsalita, at hindi natatakot magpakita ng emosyon sa publiko. Ang impluensyang ito ay kitang-kita sa kanilang mga anak. Si Louis particular ay lumalaki sa isang kapaligirang hindi puro protocol at pagdidikta, kundi may espasyo para maging bata, masayahin, mausisa at totoo sa sarili. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Prince George ay inaasahang tagapagmana ng korona, kaya't siya ay seryoso at maingat sa kanyang papel. Si Princess Charlotte naman ay kilala sa kanyang kumpiyansa at natural na pagiging leader. Sa gitna ng dalawa, si Louis ang tinaguriang wild card. Madalas nakikitang gumagawa ng nakakatawang ekspresyon, sumasabay sa musika sa mga parada, o simpleng nagpapatawa sa gitna ng formal na okasyon. Ngunit sa likod ng pagiging makulit, malinaw na siya ay lumalaki sa isang maayos at mapagmahal na kapaligiran. Ang usapin ng mga titulo sa royal family ay may malalim na kasaysayan. Mula pa sa letters patent noong 1917 sa panahon ni King George V, itinakda ang mga patakaran kung sino ang maaaring magkaroon ng titulong prinsipe o prinsesa. Sa paglipas ng panahon, lalo na sa ilalim ni Queen Elizabeth II, nagkaroon ng mga pagbabago at interpretasyon sa mga patakarang ito, lalo na sa pagdami ng miyembro ng pamilya. Sa modernong panahon, naging mas komplikado ang usapin ng mga titulo. May mga anak ng royal family na hindi automatikong nabibigyan ng titulo, na nagdulot ng mga diskusyon sa publiko tungkol sa tradisyon, lahi at politika. Sa kabila nito, si Louis ay isinilang bilang prinsipe, bahagi ng direktang linya ng tagapagmana. Sa kasalukuyan, sa pamumuno ni King Charles III, malinaw ang direksyon ng monarkiya tungo sa mas slimmed down na estruktura. Ibig sabihin, mas kaunti ang aktibong miyembro at mas nakatuon lamang sa pangunahing tungkulin ng korona. Dahil dito, ang hinaharap ng mga titulo at papel ng mga susunod na henerasyon ay nananatiling bukas sa pagbabago. Isa sa mga sandaling nagpakilala kay Prince Louis sa pandaigdigang publiko ay noong Platinum Jubilee noong 2022. Habang ang buong bansa ay nakatuon sa huling malalaking selebrasyon para kay Queen Elizabeth II, si Louis ang hindi inaasahang naging bituin. Mula sa kanyang pagtakip ng tenga sa ingay ng palakpakan hanggang sa kanyang pagngiwi at paglaro. Habang nasa balkonahe ng Buckingham Palace, agad siyang naging viral sa social media. Isang partikular na sandali ang nagpakita ng kakaibang estilo ng pagiging ina ni Catherine. Sa halip na pagalitan o pigilan ng may pagkairita ang kanyang anak, sa isang pampublikong okasyon, mahinahon siyang lumapit,
Dahan-dahang kinausap ito at pinanatiling kalmado ang sitwasyon. Hindi niya ito itinago sa publiko, ni hindi rin niya ipinakita ang matigas na reaksyon. Sa halip, ipinakita niya ang isang uri ng pagiging magulang na may empatiya at kontrol sa parehong oras. Ang ganitong asal ay hindi lamang napansin ng mga tagapanood, ito ay pinuri. Marami ang nagsabing ipinakita ni Catherine ang balanse ng pagiging malambing ngunit may hangganan. Isang uri ng disiplina na hindi nakakasugat ng damdamin ng bata ngunit nagbibigay pa rin ng gabay. Sa kabilang banda, ang batang si Prinsipe Louis, ang bunsong anak ni na Catherine, at Prince William, Prince of Wales, ay patuloy na nakakaagaw ng atensyon sa mga pampublikong pagdiriwang. Kilala siya sa pagiging masila, expressive at minsan ay mapaglaro sa mga seremonya ng hari. Sa mga traditional na Christmas walkabout sa Sandringham, nakita siyang nakikipagkamay, nakangiti at unti-unting nagpapakita ng pagiging maayos sa harap ng publiko. Sa mga okasyon tulad ng koronasyon ni King Charles III, makikita rin ang pagbabago sa kanyang kilos, mas seryoso, mas nakatuon, at tila unti-unting nauunawaan ang bigat ng mga pangyayaring kanyang sinasalihan. Gayunpaman, hindi nito binura ang kanyang likas na sigla. Siya pa rin ang pinaka-expressive sa tatlong magkakapatid, ngunit mas malinaw na ngayon ang unti-unting paghubog sa kanya ng disiplina at responsibilidad. May mga obserbasyon din mula sa mga nakasaksi na ang kanyang personalidad ay may bahid ng pagiging malapit sa alaala ng yumaong Princess Diana, isang natural na charm, spontaneity at kakaibang enerhiya na madaling makuha ang atensyon ng tao. Sa ganitong paraan, tila si Prinsipe Louis ay hindi lamang bahagi ng royal family, kundi isa ring simbolo ng mas makabagong mukha ng institusyon. Ang pamilya ng Wales ay malinaw na bumubuo ng bagong estilo ng pagpapalaki. Sa halip na mahigpit na tradisyong puno ng distansya at katahimikan sa emosyon, pinili ni na William at Catherine ang bukas na komunikasyon. Ayon sa mga ulat, sa kanilang tahanan ay normal ang pag-uusap tungkol sa damdamin, pagod, kalungkutan at saya. Hindi ito itinatago o binabaliwala, ngunit hindi ibig sabihin nito ay walang istruktura. Mahigpit pa rin ang mga patakaran. May oras ng pagtulog, limitasyon sa paggamit ng teknolohiya, at seryosong pagtingin sa edukasyon. Sa ganitong balanse, natututo ang mga bata na maging malaya, ngunit responsable. Isa sa mga haligi ng kanilang pagpapalaki ay ang kahalagahan ng kalikasan. Madalas silang makitang naglalaro sa labas, naglalakad sa kanayunan, o tumutulong sa mga simpleng gawain. Para kina William at Catherine, ang pagiging nasa labas ay hindi lamang libangan. Ito ay paraan ng pagtuturo ng katatagan, kapayapaan, at pagpapahalaga sa simpleng bagay. Makikita rin ang pagsisikap ng mag-asawa na maging normal na magulang hanggat maaari sa kabila ng kanilang posisyon. Sila mismo ang naghahatid at sumusundo sa kanilang mga anak sa paaralan at sinisikap nilang dumalo sa mga school events nang hindi lumilikha ng malaking eksena. Ang layunin ay malinaw. Bigyan sina George, Charlotte at Louis ng kabataang hindi lubusang nilalamon ng protokol at inaasahan ng monarkiya. Bagamat paminsan-minsan ay naglalabas ang pamilya ng mga opisyal na larawan, kadalasang kinukuha mismo ni Catherine, mahigpit nilang pinapahalagahan ang privacy ng kanilang mga anak. Pinipigilan ang labis na pagkakalantad sa paparazzi at sinisigurong ang bawat pampublikong paglabas ay angkop sa edad at emosyonal na kaginhawaan ng mga bata. Sa ganitong paraan, sinusubukan nilang balansehin ang interes ng publiko at ang pangangailangang protektahan ang kabataan mula sa bigat ng pagiging bahagi ng maharlikang institusyon. Ngunit ang ganitong uri ng pagiging magulang ay hindi palaging umiiral sa loob ng royal family. Kung susuriin ang kasaysayan, makikita ang matinding pagbabago sa bawat henerasyon. Noong panahon ni Queen Victoria, ang pagpapalaki ng mga anak ay nakabatay sa disiplina, distansya at mahigpit na istruktura. Kilala siya bilang malamig at formal sa kanyang 9 na anak, kung saan ang emosyonal na pagiging malapit ay hindi pangunahing bahagi ng relasyon ng magulang at anak.
Ang mga bata ay inaasahang maging maayos, tahimik at sumusunod sa utos, hindi para sa malayang paglalaro o malalim na emosyonal na pag-uusap. Ang ganitong tradisyon ay nagpatuloy sa mga sumunod na henerasyon tulad ng panahon ni King George V at Queen Elizabeth the Queen Mother. Bagamat mas malambot ang kanilang estilo kumpara kay Victoria, nananatili pa rin ang tradisyonal na distansya sa pagitan ng mga magulang at anak. Ang responsibilidad, kaayusan at tungkulin sa monarkiya ang higit na binibigyang diin kaysa sa emosyonal na koneksyon. Sa pag-akyat ni Queen Elizabeth II sa trono, dinala rin niya ang ganitong pananaw sa pagpapalaki ng kanyang sariling mga anak. Sa kabila ng kanyang katungkulan bilang ina, madalas siyang abala sa mga opisyal na tungkulin at paglalakbay sa iba't ibang bansa. Dahil dito, sina Charles, Anne, Andrew at Edward ay madalas na naiiwan sa pangangalaga ng iba sa mahabang panahon. Ang pagiging ina at pagiging reyna ay tila dalawang magkaibang mundo na mahirap pagsabayin. Ang epekto nito ay mas makikita sa karanasan ni King Charles III noong siya ay bata pa. Lumaki siya sa ilalim ng mahigpit na disiplina at emosyonal na distansya. Ipinadala siya sa boarding school na kilala sa istriktong sistema, kung saan ang emosyonal na pagpapahayag ay hindi hinihikayat. Sa mga paglipas ng taon, inamin niya ang pakiramdam ng emosyonal na kakulangan at pag-iisa sa kanyang kabataan. Isang sugat na dala ng tradisyonal na estilo ng royal upbringing. Ngunit dumating ang isang malaking pagbabago sa pagdating ni Princess Diana. Siya ay naging simbolo ng bagong uri ng pagiging ina sa loob ng maharlikang pamilya. Yakap, halik at pagiging bukas sa emosyon ang kanyang ipinakita sa publiko. Hindi siya natakot lumuhod upang kausapin ang kanyang mga anak sa kanilang antas at madalas niyang isinama sina William at Harry sa mga opisyal na paglalakbay at charity events. Mas pinili rin niyang ilapit sila sa normal na buhay, pagkain sa fast food, pag-aaral sa mas karaniwang paaralan, at pakikisalamuha sa mga ordinaryong tao. Ang kanyang estilo ay nagbukas ng bagong pananaw sa mundo tungkol sa pagiging magulang sa loob ng monarkiya. Ipinakita niya na maaaring pagsamahin ang tungkulin at emosyon at na ang pagiging prinsipe ay hindi kailangang alisin ang pagiging bata. Dahil dito, malaki ang impluwensya nito kay Prince William. Sa kanyang sariling pamilya, malinaw ang hangarin niyang baguhin ang mga tradisyonal na pattern ng emosyonal na distansya. Kasama si Catherine, Princess of Wales, pinipili nilang maging mas bukas, mahinahon at present sa buhay ng kanilang mga anak. Binibigyang halaga nila ang mental health, pagiging ligtas sa emosyon, at ang pagkakaroon ng normal na karanasan sa kabataan. Noon, ang mga batang maharlika ay lumalaki sa ilalim ng mahigpit na pamantayan. Ang tungkulin sa korona at sa bansa, ang pangunahing hinuhubog sa kanilang isipan. Ang kanilang pagkatao ay madalas na nasasapawan ng kanilang titulo. Ang emosyon, laro, at pagiging bata ay kadalasang ikalawang prioridad lamang dahil ang inaasahan sa kanila ay ang pagiging perpekto at disiplina sa lahat ng oras. Sa ganitong konteksto, ang monarkiya ay nagimistulang malayo sa karaniwang mamamayan, isang institusyong nakatayo sa likod ng makakapal na pader ng tradisyon at formalidad. Ngunit sa kasalukuyan, makikita ang ibang direksyon sa pamumuno at pagpapalaki ni na Prinsipe William at Catherine. Sa halip na mahigpit at distansyadong pagpapalaki, pinili nilang bigyan ng kanilang mga anak ng mas normal at mas malayang karanasan ng kabataan. Madalas na nakikita sina George, Charlotte at Louis sa mga pampublikong okasyon na mas relax ang atmosfera, nagkakatuwaan, nag-aaway na parang karaniwang magkakapatid at kumakaway sa publiko nang may natural na ngiti. Ang mga ganitong tagpo ay nagiging simbolo ng pagbabago sa imahe ng maharlikang pamilya. Ang bagong estilo ng pagpapalaki ay hindi nangangahulugang isinasantabi ang tradisyon. Sa halip, ito ay pagsasanib ng responsibilidad at pagiging tao. Si Prinsipe George, bilang tagapagmana ng trono,
ay unti-unting inihahanda sa mas mabigat na tungkulin sa hinaharap. Ngunit sa proseso, mahalagang natututuhan din niya ang kahalagahan ng pakikinig, pag-unawa at emosyonal na katatagan. Hindi lamang siya hinuhubog bilang pinuno, kundi bilang isang taong may malasakit at kakayahang umunawa sa mundo sa labas ng palasyo. Samantala, sina Charlotte at Louis ay lumalaki sa kapaligirang nagbibigay daan upang sila ay maging sarili nilang individual, hindi lamang backup ng tagapagmana. Sa ganitong paraan, nabibigyan sila ng espasyo upang matutunan kung sino sila bilang tao, hindi lamang bilang bahagi ng institusyon. Ang ganitong uri ng pagpapalaki ay nagbibigay ng mas balanseng pagkabata. May disiplina, ngunit may kalayaan din. May tungkulin, ngunit may pagkabata rin. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang relasyon ng maharlikang pamilya sa publiko. Noon, ang distansya ay malinaw at halos hindi matatawid. Ngunit ngayon, dahil sa mas madalas na pagpapakita ng pamilya sa mga pampublikong okasyon, mas nararamdaman ng tao ang kanilang pagiging totoo. Ang mga simpleng sandali, tulad ng paghatid sa paaralan, paglalaro sa labas, o simpleng pagtawa sa isang event, ay nagiging mahalagang bahagi ng kanilang imahe. Ang monarkiya ay unti-unting nagiging mas maabot at mas naiintindihan ng publiko, lalo na ng mas batang henerasyon. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang ganitong bukas na pamumuhay ay may kasamang hamon. Sa panahon ng social media at mabilis na pagkalat ng impormasyon, bawat kilos ay nasusuri at napag-uusapan. Ang bawat larawan ay nagiging paksa ng interpretasyon. Kaya naman, kailangang maging maingat ang pamilya sa pagbibigay ng balanse sa pagitan ng pribadong buhay at pampublikong responsibilidad. Sa kabila nito, pinipili ni William at Catherine na gamitin ang atensyon ng media bilang paraan upang ipakita ang isang mas makatao at modernong monarkiya. Habang lumalaki si Prinsipe Louis, mas lumalalim din ang kwento ng isang pamilyang maharlika na hindi lamang nakatali sa tradisyon, kundi bukas sa pagbabago. Ang kanyang mga pagiging malikot, ngiti, at pagiging natural ay paalala na kahit sa loob ng palasyo, nananatili ang mga simpleng bagay na bumubuo sa pagkabata, saya, laro, at pagmamahal. Sa huli, ang pagbabagong ito sa royal parenting ay hindi lamang usapin ng estilo ng pagpapalaki. Ito ay refleksyon ng mas malawak na pagbabago sa lipunan, ang paglipat mula sa pagiging malamig at formal tungo sa pagiging mas bukas at makatao. Habang hinaharap ng monarkiya ang bagong panahon, nananatili ang isang mahalagang tanong. Maaari bang pagsamahin ang tradisyon at pagiging makabago nang hindi nawawala ang diwa ng institusyon? Ang sagot ay unti-unting binubuo ng bagong henerasyon ng mga royal children. Isang henerasyong lumalaki sa pagitan ng tungkulin at pagkatao, ng korona at kabataan, ng tradisyon at pagbabago.